the ICI or the Independent Commission for Infrastructure is no more. Hanggang March 31st Yes, na lang. oo. Itatagal nito. Pero bakit kaya ngayon napili na i-announce? Gayong kahapon, sinabi pa rin ng Pangulong, or the other day, sinabi ng Pangulong Marcos na may tuloy pa rin, hinula pa rin kasiguraduhan sa kapalaran. Para sagutin lahat yan, huwag na natin patagalin. Kasama po natin ang mojo na wala ngayon sa Kongreso, kundi nandyan sa labas ng lugar na mamimiss mo ba yan, Arles de los Santos? Lord at Denise, actually nandito tayo ngayon sa Office of the Ombudsman kung saan kanina ay dumating dito ang ilang opisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasama nga si chairperson nito na si retired Justice Andres Reyes, Attorney Brian Keith Hosaka at ang special advisor nito na si retired General Rodolfo Azurin. Gayun din ang opisyal ng DPWH na si Yusek Bisnar. No? At kinumpirma nga nila na titigil na ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa March 31 dahil naniniwala nga raw itong si Justice Reyes na nagampanan na ng komisyon ang mandato nito sang-ayon sa Executive Order 94 na dahilan nga para mabuo ang Independent Commission for Infrastructure na syempre ang mandato ay imbestigahan ang posibleng mga korupsyon, sabwatan at anomalya sa mga infrastructure projects ng pamahalaan sa huli o nakalipas na 10 taon. No? At ayun nga, kung matatandaan natin, on the first 3 months, nagpitiw na halos magkasunod yung dalawang commissioner nito na si Commissioner Rosana Fajardo at dating DPWH Secretary Babes Singson, no? Na dahilan nga raw para hindi sila magsagawa ng quorum. At ngayon, dito Lord, kung nagtataka man kayo kung bakit ngayong araw ayan inanunsyo, ayan ay dahil isinumite na ng ICI ang mga dokumento at ilan pang mga papeles na meron sila kaugnay sa investigasyon na kanilang isinasagawa. No? Pero magpapatuloy nga daw sila na operational hanggang March 31. 9 referrals covering 65 individuals, convening 20 agencies sa Technical Working Group for Asset Recovery. Nag-initiate din daw ng development of 3 information systems designed to detect fraud and other irregularities ayon sa statement na nilabas ng chair nila. No? Ano ba itong 3 information systems na ito, Arles? At magagamit pa ba ito ng mga future bodies in case may gusto silang paimbestigahan? Lord, hindi pa natin ako kumpirma kung ano-ano nga ba yung mga information system na yan. But if we can recall, yung mga nagdaang press conference, I think one of them ay yung DPWH Transparency Portal and then yung Technical Working Group Portal nito na kung saan nga doon natin naramdaman una na mabubuwag na itong ICI o titigil na ng operasyon dahil in a way narinig natin na pinagpaplanuhan na nga kung sakali raw na magtigil operasyon ng ICI ay ipagpapatuloy pa din daw nang hindi nga bababa sa 20 mga ahensya yung asset recovery efforts ng ICI dahil kailangan daw talaga na maibalik nga yung umano'y mga nakulimbat na pera ng bayan noong mga opisyal at mga individual na key players nito. No? So we will confirm kung ito nga ba yung 2 to kasama doon sa 3. No? But at least with what we can recall, ito yung kasama sa mga accomplishment na inilabas noong kasagsagan at mainit talaga yung investigasyon ng ICI. Okay, pero Arles, meron bang inaasahan na maaring, let's say, pumalit dito sa ICI to continue those investigations at meron ka bang mga nakuhang reaction dyan, whether it be from officials in Malacanang, DPWH and whatnot, doon sa pagbabuwag nga ng ICI? Actually ngayong alauna, alauna ng tanghali, magkakaroon ng press conference si Ombudsman Boying Remulla para nga tanungin yung ilang mga tanong ng media sagutin ng mga tanong ng media kaugnay dito kasi nga sila dito at magkakaroon ng pagpapasa ng mga dokumento at iba pang mga kinauukulang mga papel but at least yung kung usapang papalit actually kasama doon sa statement ni Justice Reyes yung ikinagagalak niya raw na ginawa ni PBBM na priority bill nga itong pagbuo ng tinatawag nating Independent Commission Against Infrastructure Corruption o yung
AIC, gayon din yung Independent People's Commission na ngayon ay nakabinbi na sa Senado at sa Kamara. Kaya ang hiling niya ay aksyonan agad ito ng parehong kapulungan nang sa gayon magtuloy-tuloy nga yung investigasyon dito sa flood control scam. And they're also hoping na yung nabuo daw nilang framework and system ng investigation sa possible corruption and syempre yung sapuatan sa mga projects ng pamahalaan ay magamit din daw ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan para nga masiguro na wala talagang lulusot na mga proyektong may kamalian or katiwalian nang sa gayon nga ay magamit daw sa tama ang pera ng bayan. So 6 na buwan, lahat ng mga dokumento, lahat ng mga ebidensya, mga reports, lahat ay na-turn over na, Arles, sa Office of the Ombudsman. So nasa Ombudsman na talaga ang bola. Yes, Lord, no. Nasa ombudsman na ngayon ang bola. At actually kahapon nga nagsimula na ilabas yung 200 boxes ng mga dokumento mula doon sa Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City kung saan gamit yung pag-transport dito yung malalaking truck ng PNP, no. And actually kahapon pa dumating dito sa ombudsman yung mga papeles, pero yung formal turnover and nagkaroon din kasi ng pagpupulong ang ICI, Ombudsman at DPWH. So I think doon na talaga na formalize kanina. Kaya ngayong araw din inihayag yung pag-stop nga ng operation nito sa March 31 at just for the numbers, no, or record, 6 na buwan na nasa operasyon na ang ICI, pero dahil nga dun sa pagbibitiw ng 2 commissioner nito ay 90 days lamang daw sila naging a collegial body. Yan yung nakakapagtawag sila ng mga opisyal ng pamahalaan, mga bahagi ng gabinete at iba pang mga kontratista na later on din syempre yung mga diskaya ay tumigil na nga sa pagtulong dito. Oo, sa totoo lang, kung sa Ombudsman, kung functioning lang talaga yung ahensya, no, ay hindi na kailangan ng ICI. Kung ginagawa, kung may yung initiative on the part of the Ombudsman, trabaho ng Ombudsman rin dapat itong ginagawa ng ICI. Kaso, of course, in a perfect world, sana ganon. Pero, Arles, tanging kasaysayan lamang ang makakapagsabi, no, eventually, at hindi man ng kahabaan, no, o katagalan siguro yung magiging judgment dito kung ito ba ay knee-jerk reaction lamang para ma-assuage halimbawa yung publiko na galit para sabihin na may ginawa kunyari Pangulo, o parang isang effective body ba talaga. Pero Arles, alam nating lahat na ang kabiguan natin, ang inihintay natin na live stream ng mga proceedings, hindi na nangyayari. At bilang pananapos, Umasa na lang tayo doon. sa huling mahilig talaga si Chairman, dating Justice Andres Reyes. Na, Actually may quote may we siya. always remember, parang Batman, crime does not and should never pay. No one is and should ever be above the law. At maraming salamat sa ulat mo, ang ating mobile journal, Never Be Above the Law, Arles de los Santos.